Yung bus nga hindi hinuli, bakit kaya pag tayong mga riders laging pinapara ng mga checkpoint? Tulad na lang nito, may nag-send sa akin. Boss Arch, may nanghuhuli dito, puro MDL lang puntirya. Bibilisan na ako nung bagong MDL mo yung villain. LTO approved ba yan? Boss, ba't naka-blinker yung unahan ng motor nyo? Ngay bagong memo nila. Wala sila gipangitan og bisin ja restro kay kabalo mo sila kumpitom yun eh. Complete daw. Digo sir. Sama inani oh. MDL daw, MDL. Bawal. Nakatutok naman siya sa lupa. Okay po, so pag ganyan, wala po siyang huli. Ngayon, pag-uusapan po natin kung bakit hinuhuli sa checkpoint ang mga naka-MDL at ano nga ba ang magiging impact sa motor nyo kapag na-checkpoint kayo at gamit nyo ang Villain Nightbreaker. Ang lifespan nito ay 30,000 hours. Kung i-convert natin ito into days of use, meron kayong 1,250 days. Ganun kahaba yung buhay nito. Ang wattages ay 40 watts, ang LED ay made in Korea, ang lumens naman ay 6,000. Sa totoo lang mga Kaziwan Nation, wala namang espesyal dito sa Villain Nightbreaker natin para magkaroon ng exceptions sa panghuhuli sa mga checkpoint dahil nakadepende po yan sa installation ng mga MDL nyo. Ito ang mga LTO guidelines para sa MDL auxiliary lights. Height placement, dapat hindi mas mataas sa stock headlight at naka-point pababa o leveled sa headlight beam, hindi pataas. Ang mounting location ay dapat nasa stable na bracket lang yung hindi maalog. Pwede din to sa crash bar or slider. At side fairings, basta hindi lampas sa headlight level at hindi nakaharang sa signal lights. Ito ay para maiwasan ang glare o pagkasilaw ng kasalubong na motorista at para manatiling ligtas at iwas aksidente sa kalsada. Yung beam type, dapat white and yellow lang. Huhulihin ka talaga kapag naglagay ka pa ng kung ano-anong kulay ng ilaw dyan sa motor mo. At syempre, no strobe lights dahil masakit yan sa mata para sa nakakasalubong mo, and no blinkers using red and blue sa public roads. Lalo na kung hindi ka naman pulis. Baka hindi lang ticket ang ibigay sa'yo, pwede ka pa sampahan ng kaso. Ang authorized mo na gugamit ito, yung motor mo namin. Hindi yan private. Government issued po yan. At dapat may separate on-off switch ang MDL mo para pwede mo siyang i-off sa city or when not needed. Also, hindi pwede yung sumasabay ang MDL kapag ikaw ay bumubusina. Ang pinaka-last ay yung power limit. May maximum of 6 bulbs each sa MDL ang pwede sa motor. Kapag lumagpas ka pa dyan, maaari kang parahin ng mga crocodilians. Kahit hindi naman naka-on ang MDL mo. O ayan mga Kaziwan Nation, paalala lang maging responsableng motorista. Share the road kahit gabi, hindi porket maliwanag ilaw mo, solo mo na kalsada. I-low beam mo yan, baka nabubulag na yung kasalubong mo at hindi na nila makita ang daan. Safety natin, safety ng lahat. Kaya ride safe and ride smart, Z1 Nation.